Magandang araw po sa inyong lahat. Dumating na po ang araw na aking pinakahihintay. Today is my birthday po. Para sa aking birthday special episodes, atin pong tunghayan ang kwento ng buhay ng pamilya ni na Ate Pia at Kuya Patricio. Ito na po ang regalo ko sa sarili ko na matupad ang matagal kong pangarap na maging isang content creator o YouTuber sa pamamagitan ng pag-feature sa totoong kalagayan ng karamihan sa ating mga kababayan at maging kasangkapan upang sila'y matulungan. Gusto ko lang pong ipakita muna sa inyo ang kanilang kasalukuyang tahanan. Pagpasok mo mula sa pintuan ay ang maliit na kusina na nagsisilbing pinakasala din nila. May isang maliit din na kwarto na kung saan natutulog ang buong pamilya. Pagpasensyahan nyo na po at medyo madilim sa video sapagkat wala po silang kuryente at gasera o maliit na solar po ang ginagamit nila tuwing gabi. Today, pupuntahan po natin ang pamilya ni Kuya Patrick at Ate Pia na inilapit po sa atin na nangangailangan ng tulong. Tara na po. Noong nakaraang araw, nabalitaan daw po ni na Ate Pia at Kuya Patricio ang mga ginawa nating pagtulong sa mga tao. Naikwento daw sa kanila ng kanilang mga kakilala na tumutulong ako sa mga kapuspalad na mga pamilya. Hindi po sila nag-atubiling ako'y lapitan upang iparating ang kanilang kalagayan. Batay sa kwento nila, may mga araw na hindi sila kumakain ng 3 beses. Madalas, 1 beses o kung sinuswerte daw ay 2 o 3 beses. Wala pong trabaho si Ate Pia. Siya po ang madalas maiwan sa kanilang tahanan upang mag-asikaso sa kanilang mga anak. Si Kuya Patricio naman ay paminsan-minsan nagkiki-extra sa trabaho kung may magyaya sa kanya na may ipapagawa o ipapatrabaho. Sa madaling salita, hindi po regular ang kanyang hanap buhay. Nabanggit din nila na sa tuwing may kita sila, ang unang-una nilang binibili ay ang mga pagkain na madalas kulang dahil sa liit ng kanilang kinikita. Batay na rin po sa kanilang kwento, kadalasan hindi nila kayang bumili ng 1 sakong bigas. Kaya kung ano lang ang kaya nilang bilhin ay pinagkakasya lamang sa ilang kilo at madalas walang kasamang ulam. Naikwento din nila sa akin na marami silang naranasang hirap at mga pagsubok sa buhay. At sa kabila ng lahat ng mga ito, sinikap nilang magpakatatag at huwag mawalan ng pag-asa alang-alang sa kanilang mga anak. Atin pong tunghayan ang kwento ng buhay nila. Narito po tayo ngayon sa bahay ni na Kuya Patricio at saka Ate Pia. Sila po yung pamilyang lumapit sa atin para sila'y matulungan. Kuya Patricio, pwede ho bang maikwento nyo sa amin ang inyong buhay? Ang buhay namin ngayon, paminsan-minsan lang na may kunting maano namin, kaya nung minsan hindi kami kaya lumapit ako kay Madam D. Alam namin na siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya nga, mula ngayon,
nakakaano ko na ng konti na medyo na ano yung tawag yung nalungawan. Maging hawaan po. Oo, medyo na ginawang kami ng konti. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tulong nila na binigay sa atin. Ano po kasi, ang trabaho po nila ay hindi po regular. Yung paminsan-minsan, mabigyan ng trabaho, o yung tinatawag din na pa-extra-extra. Kung may tumatawag sa kanila para magtrabaho, binibigyan po ng arawan. Ngayon, magkano po ang arawan nyo, kuya? 400 lang, pero hindi asa na nagamit namin sa pang araw-araw. Pero yung 400 po na yon, hindi regular na araw-araw may tumatawag sa inyong magtrabaho. Hindi po. Paminsan-minsan lang may isang araw, ng dalawang araw, bago naman ng parang arawan. So parang paminsan-minsan lang na nakaano pa nung arawan na tinatanggap po sa pang-araw-araw namin. Sa halimbawa po, sa isang linggo, ilang araw po kayo nagtatrabaho? Bali 3 araw o 4, ganun. Ay. Kaya hindi tapat. Opo, depende po. Kaya yung pumapasok po na sahod din yung hindi regular talaga. Opo. Walang fixed income kumbaga. So, sa isang linggo, magkano po yung kinikita nyo talaga? Bali pag 3 araw, may 1 ganun. Pero pag isang araw din na mawala, yun lang ang parang ginagamit namin sa isang linggo. So sa isang linggo, halimbawa wala kayong trabaho sa buong isang linggo, so wala na kayong gagamitin nun. Wala nga talaga. Kaya wala akong alam na kaya lumapit ako kay Eti at nagpatulong. Kasi yun ang buhay namin ngayon. Hindi talaga makakasapa. So may mga buwan ba na halimbawa sa isang buwan, isang linggo lang kayo nagtrabaho, gano'n? Wala nga isang linggo, 2 linggo, ganun lang. Hindi naman sunod-sunod na may tumatawag sa atin na magpa-purdiya o magpa-trabaho. Alam namin natin yung ngayon buhay, hindi namin maano kung may tumatawag pa na magpatrabaho. So hindi po talaga sigurado kung halimbawa sa susunod na linggo may magpapatrabaho. So pinagkakasya nyo kung ano lang yung pumapasok na kita nyo sa halimbawa 2 linggo sa isang buwan. Pang isang buwan na budget na po yun. Bale, ilan po yung mga anak nyo? 3 po. 3 po yung mga anak nyo. Lahat ba ng mga anak nyo nag-aaral? Opo. Grade 11 po yung isa. Yung panganay grade 11. Opo. Yung pangalawa po Grade 8 po. grade 8. Saka yung pangatlo po ay Grade 2 po. grade 2. So, si Ate Pia, may trabaho po kayo? Wala din po. So, bali housewife po siya, Ate Pia. Maliban doon sa arawan na trabaho nyo, may iba po ba kayong pinagkukunan? Halimbawa, yung kung may tanim kayo na pinagkukunan ng gulay, gano'n. Meron kayong taniman. Ginawa nyo parang garden dyan sa baba. O at least nakakatulong yun sa pang-araw-araw na budget din. Kasi mahal na po ang bilihin ngayon, lalo na yung mga ulam. So nakakatulong yung mga gulay na tanim ninyo dyan sa baba. Ate Pia, parang naikwento nyo po sa akin na may isa po kayong anak na namatay po. Ano pong nangyari? Natulog kami. Gumising kami ng umaga. So natulog kayo sa gabing iyon, pagising sa umaga, wala na po siyang buhay. Pero healthy po yung baby niyo. Anong oras po napansin niyo nung na Alas 5 po. Ang pagdidik niya alas 4. Natulog kami ng alas 4. Alas 5 na wala po. so pinadede niyo pa ng alas 4 ng umaga. Tapos nung alas 5 pagkagising niyo, Wala na po. wala na po siyang buhay. Sa kabila ng nangyari po sa inyo, kumusta naman po kayo na Gising ko ang bata. Wala nang buhay. mm Initin ko. Malamig ang kamay.
Opo. Kamay na. Sa pagkakataong dumating yung ganun sa buhay ninyo, paano po nyo na itaguyod at magpatuloy po sa pamumuhay? Namin, pero hindi naman kami nawawala ng pag-asa. Pinagpatuloy pa namin na maghanap buhay at hindi kami na hindi kami nawala ng pag-asa dahil alam namin na may kababayan namin na tumulong sa amin at saka mga kapatid, ganun, na nagpapayo na wag na kayong mawala ng pag-asa dahil marami pang araw na ano ninyo para magpatuloy o maglakbay na maghanap ng Opo. So sa pangyayaring iyon, marami pong tumulong sa inyo na kababayan po, mga kapatid, o at least natulungan kayo sa pagkakataong yun. Tapos pinapayuhan pa rin kayo na magpatuloy sa buhay. Yun po talagang dapat. Huwag pong mawala ng pag-asa. Kasi sa buhay na ito, hindi naman natin hawak yung buhay natin. May pagkakataon na minsan nauuna yung mga anak o yung mga magulang. Pero bilib po ako sa inyo. Dahil sa kabila ng pangyayari yun, nagawa niyong magpatuloy at magpakatatag sa inyong pamumuhay. Kahit mahirap pong sitwasyon. Sana sa kabila ng kahirapan nararamdaman ninyo ngayon, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi habang nabubuhay po tayo, meron po tayo ng pag-asa. Pasensya na po kayo, nadadala po ako sa kwento nila. Ngayon kuya, ano nang pinagkakaabalahan ninyo ngayon na sabi niyo wala kayong regular na trabaho? Paano nyo na itataguyod yung pamilya po ninyo? Meron paminsan-minsan na may maarawan na siyempre mga kaibigan na may sila ng trabaho, siyempre na ano na sa amin, ganun, sumama rin ako noon. Nakapag-ano ka ng arawan na yun ang ginagamit namin sa isang linggong pamumuhay namin. So, bali may mga kakilala kayong nagsasabi rin sa inyo na halimbawa may kakilala na gusto magpatrabaho, sinasabi ko sa inyo. Opo. Kumusta naman yung pag-aaral ng mga anak ninyo? Mabuti rin po. Kaso lang yung panganay, siyempre grade 11 yun, kailangan yung gagastusin, kaya nagsusumikap ako na mag-ano ng medyo pagtrabahuan at meron din ko konti. Yan ang ginagamit nilang tatlo na pang-alawan sa araw-araw hanggang kaya Sabado at yun na nakahanap ng Pagbaon nila, pang-allowance sila, tsaka pambayad sa school. Yun po ang isang dapat yung pahalagahan yung edukasyon. Kasi pagka maalam ang isang tao, marami pong opportunity na pwede mong ma-achieve. Lamang po kasi yung at least may natapos na or kahit maalam sa ibang bagay kaysa yung kulang sa kaalaman. Marami pong pwedeng may offer sa kanila na trabaho pag sila'y lumaki. Kaya huwag ninyo pong itulot na sila'y hindi makapagpatuloy sa pag-aaral. Sa kabila ng hirap sa buhay, sana pagsumikapan ninyo, kayo mismo na mga magulang nila ang magtaguyod sa kanila para patuloy silang makapag-aral. Kasi malaking impact po yung matapos ka sa pag-aaral. Tsaka isa rin yun sa solusyon para makaangat sa buhay. Yung matapos ka sa pag-aaral, may magandang trabaho, at least kahit matanda na kayo sa pagkakataon yun, makatulong sila sa inyo. Kuya Patricio, Ate Tia, may dala po kaming mga tulong sa inyo at naway makatulong po sa inyo at sa inyong pamilya. Pakibuhat po, pakilagay doon.
konting grocery po, asukal, mantika, sardinas, sabon, noodles at saka isang sakong bigas at konting gulay. Sana nakatulong po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. Sana biyayaan kayo ng mahaba para tuloy-tuloy din ang pagtulong niyo sa mga nangangailangan sa inyo. Yun po lang ang masasabi ko na. Maraming salamat din po sa inyo at karangalan po namin na nakatulong kahit sa maliit na bagay. Maraming salamat po sa inyong aming mga subscribers. Sana patuloy niyo po kaming pakisuportahan, pakishare, pakipanood din po ang aming mga videos upang marami pa po tayong mga pamilyang matutulungan. Thank you po. Bye-bye po sa inyong lahat.